Maliligtas, wala po ako dong tutol mga kaibigan. Wala na pong explanation dyan kasi napakaliwanag niya. Mananampalataya at mabautismo maligtas. Kung ibig mong maligtas mga kaibigan, tanggapin natin yung tamang bautismo. Yung bautismo. Paano, Brother Erwin, kung yung kapatid ko, yung mahal ko sa buhay, hindi mabautismuhan kasi pag mabasa sa tubig, komplikado, baka lalala yung kanyang sakit. Don't worry mga kaibigan. It's because si Jesus Christ ay nabautismuhan para sa mga taong hindi na mabautismuhan. Sino yung hindi mabautismuhan? Kapag yung may mga complicated, may mga sakit na komplikado, pag nabasa sila. Ano ho? So, yun po mga kaibigan, pwede lang po ipanalangin sila ng pastor. Pero napakahalaga para sa atin na hindi pa tayo komplikado. Ano po yung ating pipiliin? Magiging komplikado tayo or hindi pa komplikado? Ha? Dapat na hindi pa tayo komplikado. Ano? Para maganda ang ating pag-experience niya. Na tayo ay mabautismuhan. And then, nung ako po ay nabautismuhan mga kaibigan, kasi napaka-barumbado ko talaga, I feel so very happy. Na sabi ko, sa wakas, naibigay ko na sa Panginoon yung aking buhay. Sa wakas, pinakasalan ko na ang Panginoon. At sa wakas, tuwang-tuwa din ang Panginoon kasi tinanggap ko na siya. Sinagot ko na siya. Nagpakasal ako sa Panginoon mga kaibigan. At gusto din ng Panginoon, hindi lang ako, kundi kayo din ay tatanggap sa Panginoon bilang ating personal tagapagligtas mga kaibigan. When we come to know Jesus, our personal Savior, baptism is no longer something that we have to do. Rather, because something that we want to do. Do we understand mga kaibigan? Gustong-gusto natin. Ibig sabihin, nagpabautismo, hindi tayo napipilitan lang dahil si Brother Erwin ay nag-appeal. Nagpabautismo tayo o magpapabautismo tayo dahil gusto natin. Gusto natin ipakita publicly na mahal natin ang Panginoon. At gusto natin magpabautismo dahil ito ang unang hakbang upang tayo ay maligtas mga kaibigan. Maliwanag lang po ba? Amen. Dapat ba akong maghintay hanggang magiging ganap ako bago ako magpabautismo? Ha? Brother Erwin, hindi pa ako karapat-dapat na babautismohan kasi ako ay makasalanan. Marami pa akong ginagawa sa buhay. Susunod na lang ako magpabautismo pag perfect na ako. Tutilyo mga kaibigan. Kung antayin natin na pumuti pa yung balahibo ng uwak, malabo po yun. My point is, kung antayin natin na magiging perfect tayo bago magpabautismo, napakalabo po yan mangyari. Example, gusto mong mag-asawa. Meron bang babae o lalaki na perfect? Meron, wala? Wala. Ibig sabihin, kung maghanap tayo ng babae o lalaki na perfecto, ay nako, Totilyo, maglaon jud taani. Bye. Magiging single tayo forever. Kasi walang perfect. Mga kaibigan, ibig sabihin, tinuturuan tayo na lumapit tayo sa Panginoon just as what you are. Kung sino ka, kung ano ka ngayon, ikaw man ay makasalanan ngayon, alam mo na ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin mo ang Diyos bilang yung tagapagligtas. Huwag na nating antayin na magiging perfect tayo bago tatanggap sa Kanya. Kasi hindi po yan mangyayari. Lumapit tayo sa Diyos kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon, kung ano tayo, ano ang estado ng ating buhay sa isang pamamagitan ng bautismo. Ang tanong mga kaibigan, gusto ba ni Satanas na ikaw ay magpabautismo? Hindi niya yan gusto. Dahil ayaw ni Satanas na ikaw ay maligtas. Pero ang tanungin ko kayo ngayon sa gabing ito, gusto mo bang maligtas, kaibigan? Kung gusto mong maligtas, tanggapin natin ang isang paraan ng bautismo. Talikuran na natin ang ating kasalanan. He gave him all kinds of opposition. Gagawin ni Satanas ang lahat ng mga oposisyon para hindi natin magawa, hindi natin masunod ang pagpabautismo. Pwede po ikaw ay ahadlangan ng iyong mister, ng iyong asawa, ng iyong kapatid, ng iyong mga anak upang hindi ka makapagpabautismo. But kaibigan, wala po sila dito. Hindi po nila narinig ang salita ng Panginoon. Ikaw na nakakaintindi, ikaw na nakakarinig sa salita ng Panginoon, ikaw mismo ang magdedesisyon because salvation, hindi po sila makakaligtas sa iyo. Imo kalag, imo kulo, imo bakero. What does it mean? Ha? Kanya-kanya ang kaligtasan. Hindi makakaligtas yung pastor mo, yung elder mo, yung pari mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, yung anak mo. Ang Panginoon. Kaya kung ano ang conviction ng Panginoon sa iyo, ano ang tinuturo ng Panginoon sa iyo, kaibigan, huwag mong patigasin ang iyong puso.
Tanggapin mo ang Diyos bilang iyong tagapagligtas. At sabi pa sa John chapter 12 verse 32, at ako, kung ako'y maitaas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay mapalapit ko sa akin din naman. Yun ang panalangin ng Ama. Yun ang panalangin ni Jesus Christ, na ang lahat na tao ay mapalapit sa Kanya. That's why, mga kaibigan, here's a baptism in Europe. Sometimes ago, after sa isang napakalaking crusade, maraming mga tao, hundreds of people committed their lives to Christ sa pagpapabautismo. Yun din po ba ang iyong nais, mga kaibigan, sa ilang gabi na ating natutunan? Marami tayong mga natutunan patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Sa Iloilo, mga kaibigan, 250 people accepted Jesus Christ as their personal Savior. Hindi po sila nahihiyain na ipakita publicly. Ginagawa po natin ito public, mga kaibigan, na maraming mga tao makakakita. Alam nyo, kung magpabautismo kayo, kukutyain kayo ng mga tao. Magiging Adventist na kayo, hindi na kayo kakain ng baboy, hindi na kayo iinom ng ganito, ganyan, hindi na kayo makakapunta. Lahat kukutyain kayo. Lahat po ay gagawin. Sabi ng Panginoon, kung kayo ay susunod sa akin, kung ano ang ginawa sa akin, gagawin din sa inyo. Mga kaibigan, hindi po basta-basta ang pagsunod sa Panginoon. Doon sa India, mga kaibigan, maraming mga tao, 500 people accepted Jesus Christ as their personal Savior. And doon po sa United States of America, kung inyong makikita, ayan, yung puti na yung buhok, mga kaibigan, na she's 87 years old woman. Pero yung edad ay hindi po hadlang. Siya po ay tumanggap sa Panginoon at siya po ay nagpabautismo. Kaibigan, hindi po pala hadlang ang edad. Kung matanda ka na ngayon, or bata ka pa, as long as you understand the love of God, the plan of Jesus Christ, pwede ka pong tumanggap sa kay Jesus Christ sa isang bautismo. At meron po tayo sabat noon. Ang pagbabautismo ay ipagpapakita na ating ipinakasalan ang Diyos. Pangalawa, ang pagbabautismo ay sumisimbolo sa pagkapatay, sa paglibing, at sa pagkabuhay, bagong buhay. Gateway to a new life, mga kaibigan. And now, sabi pa ng Biblia, Acts chapter 22 verse 16, and now why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sin, calling on the name of the Lord Jesus Christ. Ano pa ang inaantay mo? Tumayo ka at magbabautismo. Sabi ng Panginoon, tinatawag ka ngayon, mga kaibigan, ng Panginoon na tumayo at huwag tayong mahiya. Ipakita natin sa mga tao na mahal ko ang Panginoon no matter what happen. Mahal kita, O Diyos. Ang ating mga facilitator, sila po ay magbibigay ng decision card sa gabing ito, mga kaibigan. Sa pag-fill up po natin ng decision card, dito po natin maipapakita. Facilitator, pwede po natin i-distribute ang mga ballpen at saka decision card. Sa decision card po, nakasabi po, nakatala po diyan, nais kong lubos na ipagtiwala kay Jesus ang aking buhay. Kung yon ang iyong nais, mga kaibigan, ang buong buhay mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon, pwede mong chikan ang box na yan. Pangalawa, nais kong mabautismuhan sa pamagitan ng paglubog sa tubig ayon sa itinuturo ng Biblia at pagsunod sa halimbawa ni Jesus Christ. Kung yun ang iyong nais, mga kaibigan, na hindi ka mahiya natanggapin ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo, chikan mo, mga kaibigan. Hindi ko man nakikita, pero nakikita ng Panginoon yan. Pangatlo, ako ay nabautisuhan na, ngunit nais kong magpa-bautismo muli, rebaptism. Hindi ko po alam ang iyong karanasan, hindi po natin alam. Only you and God na nakakaalam yan. Kung yun ang iyong nais, mga kaibigan, sinabi ko na kanina kung ano po, sino po yung nararapat na i-rebaptism. Pwede niyo pong chikan yung box na yan. Pang-apat, nais kong madalaw upang masagot ang aking mga katanungan. Kung meron po kayong mga katanungan, ilagay nyo lang din po doon ang inyong pangalan, tirahan, telepono, complete address ninyo, mga kaibigan. Ayan. Para kayo po ay madalaw namin at masagot ang inyong mga katanungan at kung meron po kayong mga karagdagang katanungan. Habang kayo po ay nagpi-fill up ng decision card, aking pong inimbitahan si
ate, na kantahin ang I Surrender All.